Sa mapagpalang araw po muli sa inyo, ngayon nga ay gagawa tayo ng kainan ng ating mga alagang manok. Natapos na nga natin yung kulungan kung saan natin ilalagay yung mga pang-itlog nating mga manok. At bago natin sila ikulong, sisiguraduhin natin na meron silang pagkakainan o yung paglalagyan natin ng pagkain nila. Gumamit nga lang tayo dito ng ritasong kahoy at pinutol natin ito sa gusto nating sukat. Ito muna ang gagawin natin ngayon para sa isang kulungan nating natapos. Pagkatapos nga nating putulin ay pinako na natin ito. Kahoy pala na gamit natin ay kinuha lang natin sa furniture shop ng ating tito. Kahoy na ito ay Milina or tinatawag ding paper tree. Gumamit lang din tayo dito ng diuno na pako para hindi siya mabitak. Pagkatapos nga nating ipako ang dalawang side, puputol naman tayo dito ng dalawang piraso para sa gilid nito, para hindi matapon yung pagkain nila kapag nilagay na natin. Pagkatapos nga nating sukatin at putulin, ay ipapako na natin ito. Madali lang gawin ito basta meron kang gamit o kahit mga ritaso lamang na kahoy, pwede mo nang gawin. Natapos na nga nating gawin itong pagkakainan ng ating mga alagang manok. At ito na ang kinalabasan. Hindi siya ganun kahaba pero ayos na to para sa 10 manok. Lalagyan pala natin to ng parang pinakapaa niya para hindi naman siya nakadirekta na nakapatong lang sa lupa. Madali kasi itong masira kapag direktang nakapatong sa lupa, lalo na kapag nababasa. Ganito lang siya kasimple, hindi mo kailangan bumili ng bago at gumastos pa, basta madiskarte ka lang at marunong kang gumamit ng mga ritasong bagay. Pagkatapos nga niyan ay ilalagay na natin siya sa kulungan na ginawa natin para magamit na ng ating mga alagang manok. Hindi pa natin naikulong yung mga manok na pang itlog. So ang ginawa ko, nagpakain muna ako dito sa loob para naman mapili ko at madali kong maihiwalay yung mga manok. Naikulong at nahiwalay na nga natin yung mga napili nating mga manok na pang itlog. Ito nga pala yung papakain natin sa kanila. Mixture ito ng feeds, durog na mais, at maliliit na butil ng bigas o yung mga nahihiwalay kapag nagpakuno kayo. Ang tawag namin dito ay pagpag. Makakatulong kasi ito para makatipid din tayo sa pagkain ng ating mga alaga. Dito nga ay nag-umpisa na silang kumain. At ilang araw nga lang ang nakalipas ay meron ng mga nakaupo sa ginawa nating mga pag-iitlogan nila. Magandang indikasyon ito na mag-uumpisa na silang mangitlog. Magpipitong buwan na rin kasi itong mga inahin na ito. Kaya kung napanood mo yung mga nakaraang video natin ay gumawa tayo ng pag-iitlogan nila at itong na nga yung mga yon. Bago matapos ang video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating video. Shoutout pala kay Ilad Show at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating mga video. Ngayon nga ay magpapakain muna tayo ng ating alaga. May papakain natin ay malunggay, darak at kanin. Nahaluan din natin to minsan ng asola. Pero ngayon, ang malunggay muna ang ilalagay natin. Hindi na nga makapag-antay itong mga manok na hindi pa natin naikulong. Akala mo talaga hindi pinapakain. Kaya binilisan na natin para makakain na silang lahat. Pagka-set up ko nga ng camera ay naglagay na ako ng pagkain ng mga manok natin dito. May mga pato din pala tayong alaga. Ito yung mga nakakulong na mga alaga natin. Tapos yung mga manok kanina na hindi makapag-antay, yun yung mga hindi pa natin nailagay dito. Ito nga pala yung mga hindi pa natin naisama dun sa kulungan. Marami-rami pa ito pero yung iba kasi dito kinukulong na natin pero pilit pa rin lumalabas. Hindi ko alam kung saan sila nakakalabas or saan sila sumusuot para makalabas sa kulungan. Kung mapapansin nyo, naglagay din tayo dito sa semento para naman sa mga alaga nating kalapate, para makakain din naman sila. Yan lang po muna ang maibabahagi ko sa video ito at abangan nyo sa next video natin, babahagi ko naman ang aking munting taniman ng lettuce. Maraming salamat po ulit at mag-ingat po tayo palagi.